Taliana's POV. This is it. Today is the most anticipated day in my life. Ang araw na sa wakas ay magbabago na ang aking boring na mundo. O akala ko lang. Napatitig ako sa magandang building sa harapan ko. Hindi ko alintana ang mga sasakyan na sabay-sabay na gumagalaw. Ang mga tao sa labas at nag-e-enjoy sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa buhay. O ang pagsikat ng araw na sumisilip sa aking likuran. Tila nagkaroon ng panandaliang slow motion sa paligid ko. Dahan-dahan kong iniangat ang aking kanang kamay na animoy inabot ang gusaling nasa harapan. Ako ang pinakamagaling at masipag na empleyadong meron ka. Tandaan mo yan. Parang baliw kong isinagaw ang mga salitang yon sa gusali. Gusto kong matawa sa aking sariling kahibangan at kagagahan. Kung meron man makarinig sa mga sinasabi ko, malamang sa malamang na pagkamala na akong baliw. Kaso, naalala kong may pagkabaliw din pala ako minsan. Kaya ayos lang. Blame it to Roberto. Hawa-hawa lang daw yan, friend. Nakangisi kong tiningala muli ang gusali. Hindi baling mangalay na ang leeg ko sa pagtingala, wala akong pakialam. Nag-iisa na lang ako sa buhay. Ikaw ang tangi kong pag-asa. Para matupad ang pangarap kong magkaanak. Taliana found herself walking towards her newfound amazing life. Towards Valleje Building. 3 beses niya nang nasilayan ang naturang gusali, pero hindi pa rin niya mapigil na ang sariling humanga sa matayog nitong instruktura. Narating ko na ang harapan ng pamilyar na modernong gusali at kusang umangat ang sulok ng aking mga labi nang tumungtong ang aking mga paa sa entrada nito. Saktong 7:30 pa lang ng umaga. Mag-janitor at security guard pa lang ang nakikita ko sa labi ng building. Magalang kong binati ang masisipag na mga empleyado at ganadong pumasok na ako sa loob ng elevator. Kahit nag-iisa sa loob ng elevator, patago ko pa rin na hinhila ang lilayan ng bagong biling palda. Bukod sa nararamdaman kong unti-unti nang nanunuot ang lamig na nanggagaling sa aircon, at isa pa, hindi pa rin talaga ako sanay magsuot ng miniskirt. Nag-all out si Roberto sa pag-transform sa akin. Ayaw paawat ni bakla. Dapat daw, maganda ako para maganda din daw ang aura na magiging trabaho ko. Hindi ko maiwasan na mapairap. Alam ko naman kung bakit ginagawa tong lahat ni Roberto. Mula ulo hanggang paa bago lahat ng suot ko. Ultimo andis ko, bago rin. Pinipilit pa ako ni Roberto na magpa-Brazilian wax daw. Noong una ay nagtaka ko kung ano yon. Pupunta pa kaming Brazil? Buti na lang at pinaliwanag ni Ashley kung ano ang kahulugan nun. Mahabaging langit, abay na hindi talagang berhen kong perlas. Hanggang tuhod lang ang haba ng kulay brown kong palda at hapit na hapit naman sa akin. With black inner sleeveless shirt na pinatungan naman ito ng white corporate blazer. Si Roberto pa mismo ang naghanda nitong lahat. Hindi talaga siya iniwan ni bakla, masunod lang ang gusto nito. Ang magmukha siyang tao sa susuotin ko ngayon. Unang araw ko pa naman daw sa trabaho. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Pwede naman akong umayaw sa suot ko. This thing is not my cup of tea. Sa tanang buhay ko, ay ngayon lang ako nakapagsuot ng high heels. Lord, mahal niyo pa naman ako, di ba? Sana di ako madapa dito sa suot ko. Isang mataimtim na dasalang aking iginawad. Habang ang kanang kamay ko ay mariin na nakahawak sa metal handrail sa loob ng elevator. She's wearing every girl's favorite thing. And she's not a girl. She's a woman. Girls tend to flaunt their legs. Women are hiding it because of this damn varicose vein. Now, you see the difference? Pilit kong binabalance ng maayos ang aking sarili. Baka kasi bigla ako matapilok habang nakatayo. Nakakabaliw ang heels na ito. Ito ay isang 3 inches na takong na para sa akin ay maituturing na kumukuha ng buhay. Agad akong kumuha ng tissue ng maramdaman na naluluhan na naman ang aking mga mata. Pinagamit din kasi ako ni Roberta ng contact lens para hindi ko na daw gamitin ang makakapal na salamin sa aking mga mata. Sana lang talaga hindi ako magmukhang circus clown dahil sa makeup na to. Nang dumating ang elevator sa 40th floor, kung saan matatagpuan ang opisina ni Engineer Valleje, ay marahan akong napabuntong hininga. Sabay paskil ng isang magandang ngiti sa mga labi. Paglabas ko sa elevator, isang tahimik na hallway ang sumalubong sa akin. Hindi na nakakapagtaka. Ang aga ko para sa isang empleyado, kaya kusa na akong pumunta kung saan ang opisina ng boss ko. Ang alam ko, intended for VIPs ang buong 40th floor. Nang makarating na ako sa dulong bahagi ng hallway, ay isang nakatuwang eksena ang aking naabutan. Nakita ko ang 2 lalaki na parehong naka-jeans at t-shirt.
Parehong hinulma sa isang perpektong hulmahan ng Panginoon. Nasilayan ko nagtatawanan at nagmumurahan sa labas ng opisina ng boss ko. Sa hinula ko ay nag-aagawan ang mga ito sa isang folder. Nakataas kasi ang kamay ng isang lalaking may suot na puting t-shirt. Napilit naman inaabot ng lalaking may suot na blue t-shirt. Parehong matangkad ang mga ito at higit sa lahat ay parehong gwapo. Walang maitulak kabigin. Ika nga ay may mga perpektong nilalang sa mundong ibabaw. Kung andito lang si Roberta, maiihina naman yon sa sobrang kilig. Ang isang gwapong lalaki na may maskuladong katawan, may suot na ripped jeans and blue shirt na may nakaprintang "Pick me" sa harap. Namumukha niya ito at parang nakasalubong niya ito noong palabas na siya sa huling interview niya. Kapansin-pansin kasi ito dahil parang aligaga ito at nangangating tanggalin ng suot-suot na business suit noong araw na yon. Samantalang isang lalaki naman ay sa tingin ko ay isang dayuhan. Hindi dahil sa tindig at gandang lalaki nito, kundi dahil sa pananalita nitong may halong British accent na kahit ang mga oras na yon ay puro pagmumura ang lumalabas sa bibig nito, ay astig pa rin pakinggan. Wala na. Finish na. Sila na ang bukod tanging pinagpalan ng lahat. Mahinang sigaw ko sa aking isipan. Para silang kinuha sa isang magazine tapos napagtripa na mag-agawa ng isang folder. Sa harapan ko pa mismo. Para raw mas lalong gumanda ang unang araw ko sa trabaho. Lord, thank you sa yummy na pa-welcome. Natigil lang ang dalawang lalaki na mapansin nila ako. Oh, hello there. Good morning, lovely lady. Wika ng lalaking may nakasulat na "Pick me" sa damit. Hindi ko maiwasang pamulahan habang binabasa ang nakasulat sa damit nito. Lumapit ito sa gawi ko at tumigil sa aking harapan. Ito yung namukaan ko. I'm Grizz, at your service. He offered his right hand for handshake. Kemeng tinanggap ko naman yon. Wait, I think I remember you. Ikaw yung nakasalubong ko nung isang linggo, di ba? Ikaw bang bagong sekretary ni Siron? Hawak-hawak pa rin ito ang aking kamay at tila may kakaibang kislap na mababanaag sa mga abuhin nitong mata. At may nakakalokong ngiti rin na nakapaskil sa mga labi nito. Now, I know why he picked you. Dagdag pa ni Grace. Nakahinga ako ng maayos nang bitawan nito ang aking kamay. May ugali ako na unang kita pa lang, aakalain mo nagtatari na dahil sa pagiging madamot kong umiti. Pero ngayon, nahihiyang ginitian ko si Grace pabalik. Pero bago pa niya masagot ang tanong nito, biglang lumapit din sa kanya ang lalaking kasama nito at mabilis na itinulak si Grace. Nakita niyang sinuntok ito ni Grace sa balikat, ngunit hindi man lang nasaktan ng lalaki. Naisip tuloy niya na puro muscle si baby boy. Di man lang nag-flinch. Napakaswerte ng bugok ng Siron na magkaroon ng napakagandang sekretarya. I'm Dexter. Wika nito, sabay abot sa kanyang kamay at dahan-dahan itong hinagkan. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili na pamulahan. Siguro kasing kulay na ng kamatis ang buo kong muka. Ito na ba ang tamang panahon para magkaanak na ako? Mahinang usal ko sa sarili habang nakatingin sa dalawang binata na nasa aking harapan. Wait, do you have a problem with your left eye? Tanong ni Dexter, may halong pag-aalala sa boses nito. Hindi ko mapigilan ang kabahan at naguguluhang umiling siya. Hindi ko pa nilagay ng maayos ang contact lens, pero maayos naman ang aking paningin. Isang mabilis na iling ang aking naisagot sa binata. Cause baby girl, I think you're the right one for me. Malambing na usal ni Dexter sabay kindat. Boom! OMG! Imagine, may gwapong nilalang ang nag-pick up line sa'yo. Tapos hindi ka naman masyadong kagandahan. Tapos, with matching British accent pa. Kasing imported ng Doritos. Taob sa Neneng B na may magandang katawan. At naniniwala ako, itigil mo ang paggamit ng walang kwentang salitang yan. Hindi uubra ang mga pick up lines mo sa empleyado ko, Dexter. And please, spare us. Kung ayaw mong ipaban kita sa building ko. Uwi ka ng isang naiiritang boses mula sa aking likuran. Kumabog ng pagkalakas-lakas ang puso ko. Buong himaymay ng aking katawan ay nakilala agad kung sino man ang may-ari nun. Lumayo ka nga, Dexter. Ay mo'y alak pa hininga mo. Lumayo ka. Asik ni Grace kay Dexter. Pinipilit pa nitong hinihila ang huli. What's wrong with you people? Masama bang purihin ang isang magandang dilag? Ayaw paawat at naiinis na tanong ni Dexter. Ngunit ayaw talaga nitong magpapigil. Ngumiti ito na nakakaloko at parang may nakitang nakakatuwa. Fine. Hands off na.
I got that. She's all yours. Itinaas pa nito ang dalawang kamay na animoy indikasyon na sumusuko. Damn man, bakit kasi ginawang breakfast ng jelly bean? Natatawang saad ni Grace sa boss ko. Nahihiyang dahan-dahan akong lumingon sa binatang boss at base sa itsura ng gwapo nitong muka ay wala ito sa mood. Tila nayayamot ito sa hindi malamang dahilan. Baka may hindi magandang nangyari kaya bad mood. Kalma ka lang self, may trabaho ka pa naman. And just like the first time that her almond eyes meet the most beautiful set of blue eyes, it's mesmerizing. Biglang nabaliwala ang pagpapantasya ko sa dalawang lalaki na kani-kanina lang ay nag-aagawan ng folder. Sa wari ko ay tinaob silang lahat na Engineer Siron Valleje. Wait Siron, hindi pa office hour. Napaaga yata ang bagong sekretarya mo. Tanong ni Grace. Gusto ko sa tao ay yung maaga lagi. Particularly, the one that will work directly under my supervision. So I suggest, gayahin yung sekretarya ko, laging maaga. Natigil na naman ang mundo ko nang bumaling sa akin ang poging boss ko. Sabay ngiti ng napakaganda. Tila ito na ang unang pagsikat ng araw sa akin at nagbibigay ginhawa sa aking kaluluwa. Yung tipong ngiting nagpapabalik-balik sa puso ko. Yun ang nararamdaman ko ngayon. It's foreign, yet I'm loving it. Taliana, nakikita mo ba tong eyeglasses? Biglang tanong ni Siron sa akin. Bigla nitong inangat ang eyeglasses na hawak-hawak. Alam mo ba kapag suot ko to, ay kitang-kita kong halaga mo? Wika nito. Kalmado lang ang pagkakasabi ng binata. Pero alam niyang may malalim na dahilan. Damn! Narinig kong sabay na nagmura ang dalawang lalaki. Pero nakangangalang ako sa harapan ng binatang boss. Hindi pa maproseso ng aking isipan kung ano ba ang nangyari. Totoo ba yun lahat? And that, my friend, ganyan ka ba gumawa ng tamang pick-up line? Nakangising sabi ni Siron kay Dexter at Grace. Binigyan siya nito ng isang tapik sa balikat at lumapit na ito sa mga kaibigan. Sabay pa nitong inakbay ang dalawa na tulad niya ay di pa rin makapaniwala. At doon na nag-sink in ang lahat sa kanya. Sino ba nagpauso ng pestang pick-up lines na yon? Ang sarap ilibing ng buhay. Sa kabilang banda? Please don't get me wrong, Taliana. Sinabi ko lang yung mga cringy pick-up lines para hindi ka guluhin ni Dexter. And besides, ang mga linyang halaga ay para sa isang punctual na empleyadong tulad mo. I value punctuality. It means those people manage their time properly. Mahinahon itong sabi. And go on with this job. Naiwan akong tulala. It's been what? 1 week and a half? Simula na mangyari ang paasang pick-up lines na yon. Pero kapag may naririnig akong salitang halaga, sinasadya man o hindi, nababad trip na ako sa di malamang dahilan. Automatic na nasisira na ang araw ko. May halaga syndrome na yata ako. Hindi na kasi magandang nangyayari sa akin. Tulad na lang noong isang araw. Taliana, mahalaga tong files para sa board meeting mamaya. Pwede mo bang tapusin? Utos ni Tita Loida sa akin. Lihim na nabubuhay ang inis ko dahil mas mahalaga pa yata ang files na yon kesa sa akin. Dahil sa nangyari, naging masama na ang buong araw ko. Nagsisimula na ako maging masungit at hindi produktibo. Hindi mahalaga ang ganda lang, Taliana. You have to feel it. Claim it. Own it. You are beautiful inside and out. Pangaral ni Roberto sa akin. Isang araw nang maisipan itong isilid sa malaking karton ang mga damit na minana ko mula sa aking masungit na tiyahin. Laking gulat na lang ni Roberta nang bigla na lang akong sumigaw na sobrang inis. Aminin ko man o hindi, umasa talaga ang puso ko doon sa pestang pick-up lines. Sinong hindi? Yung pakiramdam na bigla akong itinaas, yung feeling na nasa pedestal ako ni Cloud9. Ganun kataas na level. Tapos, bigla-bigla rin pala akong bibitawan. Grabe. Damang-dama kong sakit. Hindi man ako literal na nahulog sa sahig. Para naman akong sinuntok sa puso ng pagkalakas-lakas. Ganun ang effect sa akin. Pero wala akong magawa. Gusto ko man dibdibin ng lahat, wala naman akong karapatan. Sino nga lang naman ba ako? Isang hamak na empleyada. And I'm dealing it every single day. Truth hurts. Hindi ko rin naman masisisi ang sarili ko kung iba ang pagkakaintindi ko sa halaga, pick-up lines na yon. Pakiramdam ko kasi sa tanang buhay ko noon ay nung araw lang na yon ako nakadama na sa ibang tao. May halaga pala ako. Sa ibang tao, worth it pala ang isang tulad ko. Minsan hindi rin kasi sumasagi sa isipan ko na dapat sa sarili ko mismo ma-realize ko
at maramdaman ko na may halaga pala ako. Na sa lahat ng bagay, worth it pala ang tulad ko. Na-realize ko lang yun nung dumating sa bahay ko ang kaibigan kong si Daniela. Umiiyak ito at hindi alam ko anong gagawin. I don't know, Taliana. Ibinigay ko naman ang lahat. Minahal ko naman siya ng buong buo. Pero bakit ganon? Bakit ibang sinukli niya sa pagmamahal ko? Mas pinili niya pa rin paniwalaan ang sinasabi ng iba. Wala ba akong halaga sa kanya? Wala bang halaga sa kanyang pinagsamahan namin? Nakakamanhid palang mahal ng taong di marunong magbigay ng halaga sa taong nagmamahal sa kanila. Tinumpa! Sigaw ni Daniela. With all of her tulo sipon, tears and with matching hagulhol on the side, she's drunk, hopeless and broken-hearted. Sa kanilang magkakaibigan, si Daniela ang madaling ma-fall o sa madaling salita, madaling maniwala sa simpleng salita ng mga lalaki. Kaya madali lang itong maloko, lalong-lalo na sa mga lalaking fun body. Daniela, why are you rushing things? Why are you rushing love? May deadline ba na ibinigay sa'yo? Wala pa naman ah. Bakit ka ba napapressure? Little by little, day by day, what is meant for you will find its way. So, why rush things? Just enjoy the moment and feel the love that we give you. We love you, Daniela. Always remember that. At isang yakap ang ibinigay ni Ashley kay Daniela. We're drunk and slapped by reality itself. Kapag itong si Ashley ang magsalita, tagus talaga. At sa lahat ng mga sinabi nito, pati ako ay hindi nakaligtas, natamaan din. Tsaka tama nga naman si Ash. Bakit ako magpapaapekto ng dahil lamang sa sinabi ni Siron? Dapat nga ay pasalamatan ko pa ito dahil nakikita nito ang halaga ko bilang isang tao at isang mabuting empleyada nito. Good morning, Sunshine. Ang boses na yon ang nagpabalik sa realidad ko. Isa lang ang kilala niyang lalaki na may magandang timbre ng boses na yon. Ang boses ni Siron na pantasya ng lahat. Ang lalaki naging dahilan kung bakit matagal akong nakamove on sa salitang halaga. Ngayon ay parang gusto kong mainis ulit sa binata. Binibigyan niya kasi ako ng sakit sa pag-iisip. Kung tatawagin niya kasi ako, ay walang habas na sunshine sa tuwing umaga. Ang sabi nga ni Tita Loida, noong minsan na nagtanong ako, ngayon lang daw laging maaga kung pumapasok si Siron. Dati-rate ay lagi daw itong late. Minsan nga ay alas 9 o alas 8:30 na ng umaga kung ito raw ay papasok sa opisina. Ngayon, para na itong nakikipagkompetensya sa akin. Nakikipag-unahan kung sino ang maka-perfect attendance sa aming dalawa. Huminga muna ako ng malalim bago humarap sa binata. Good morning din po, boss. But my name is Taliana, not Sunshine. Binigyan ko ito ng blankong tingin. Buong akala ko dati kapag ito ang naging boss ko, ay magiging strict ito. Siron has this kind of aura that demands authority. He talk and walk with so much confidence and in such a dignified manner. Kaya buong akala ko ay uulanin ako ng sangkatutak na rules and regulations. But to my dismay, wala. As in zero. Napaka-jolly nito. Palangiti. Mahilig din itong magbiro. Half of his employees ay kinakausap nito. Kung may pagkakataon, katsikahan pa nito yung iba. That's why they respect him so much. Maganda ang pamamalakad nito sa kumpanya. Lalo na sa mga empleyado nito. Napakaswerte ko at isa ako sa mga empleyado nito. Coffee niyo po, boss. Just pure black, no sugar added. Just like how you wanted. Agaran kong inabot dito ang kapeng nakalapag sa table at nauna na ako naglakad. Binuksan ko ang nakasaradong pintuan ng opisina nito. Minsan talaga, Taliana, ngitian mo naman ng umaga. Kaya nga kita tinatawag na Sunshine because I want your day and my day to be light and productive. Hindi ko alam kung bakit ang sungit mo minsan. Maktol ni Siron habang papasok na ng opisina nito at binigyan na naman ako nito ng isang makalaglag andis ng ngiti. Sabay hinigop niya ang mainit-init pang kape na itinimpla ko rito. I don't know where coffee is remarkable. I always love how you make me morning coffee. Thank you, Sunshine. Smile, okay? Marami tayong gagawin ngayong araw. Now that you're my official secretary, no more Tita Loida. Hindi ko maiwasang mapangiti sa sinabi nito. Official nang huminto sa trabaho si Tita Loida. Dapat daw 2 linggo niya akong ititrain. Pero 1 linggo pa lang, ay nakuha ko na agad ang mga ipinapagawa nito. Fast learner daw ako, komento ni Tita Loida. Di man lang daw ito nahirapang itrain ako. Kaya ayun, excited itong nagretiro sa trabaho.
Satisfied naman ang boss ko sa mga gawa ko, kaya wala rin tong kontra sa naging desisyon ng dating sekretarya. Work first before harot. Yan ang pangmalakas ang mantra na naglaging isinasa isip at isinasa puso ko. Dapat malakas ang kontrol ko sa sarili kapag itong si Siron ang kaharap ko. Yung salitang halaga, matagal na ako naka-move on. Peste, baka dumagdag pa sa listahan itong si Sunshine. Yes boss, I already arranged your schedule for the whole week. Today, may meeting kayo with the board. Ibinigay ko na ito ang schedule nito sa buong araw. Remind ko lang din po yung dinner date niya with Miss Janice. Kahapon pa po nangungulit si Mrs. Valleje about your dinner date later tonight. Dagdag ko pa, tumangulang ang binata at nagpasalamat na sa akin. Sabay harap sa laptop nito at sinimulan na ang trabaho. Palihim akong napabuntong hininga at nagpaalam na sa boss ko. Isa yun sa mga dahilan kung bakit alam na alam ko kung saan ako lulugar. Kung bakit kailangan kong rendahan ng emosyon na pilit ko makawala sa aking puso.